Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si Congressman Kiko Barsaga. Also known as Congressman Meow Meow. Yung mahilig ho yata sa pet lover ho yata ito sa mga pusa. Ito mga kababayan, alam nyo naman ito si Kiko Barsaga. Wala akong may kakilala rito eh. Ako, di ko nga kilala to. Di ko nga alam paano sumulpot sa lupa ito. Sigurado nakikilala lang ito doon sa kanyang distrito na kung saan doon siya representative. Doon siya nagwagi. Diyan ho sa isang lugar ho ng Cavite. Pero Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ho kilala ito. Pero ngayon mga kababayan, nakikilala ho itong batang congressman na ito dahil ho sa kanyang mga ginagawang iba't ibang klaseng pa-hype kung paano ho siya mapapansin ng mainstream media at social media. Sa totoo lang mga kababayan, marami hong umi-interview rito ng mga kilalang mainstream, mga news anchor, Boy Abunda, Karen Davila yata, at Corina Sanchez, taga Showbiz, si OG Diaz. Kaya nga ho siya ini-interview dahil ho sa mga ginagawa niya hong kakaiba na hindi ho natin nakikita sa ibang mambabatas, especially dyan ho sa House of Representatives. Nakilala rin ho ito sa ginagawang pambabas, ginagawa hong pag-atake, no? Ginagawang mga may haluhong kabastusan sa mga iba't ibang politiko. Tulad niya ho rito kay anak ni PBBM, si Congressman Sandro Marcos, na kung saan doon mismo sa gallery, no, sa plenary hall ng House of Representatives, nilive yung kanyang social media account at inambush interview itong si Sandro Marcos. Kumusta na ang kaso ng tito mo? Tito Martin mo? Hindi sumagot. Duwag, sabi niya. At marami. Si Tito Sen, si Senador Ping Lacson, marami ho, si PBBM, at mahilig ho ito mag-comment sa iba't ibang poso ng mga kilalang mainstream media sa Facebook. Parang ano nga ito, parang keyboard warrior ho na congressman. Halatang may isip bata pa talaga. No, kaya wala rin ho masyadong sumiseryoso dito Halatang may isip bata kasi imposibleng matured na ho ang isip nito. Kasi imposibleng matured na isip nito, ganito pa mga gagawin nito. Isipin mo kumanta meow 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 meow. Meow 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 meow. Ngayon mga kababayan, so nakakuha siya ng simpatsya, no? Especially sa mga Gen Z, mga kabataan. Ngayon gusto niya yatang i-survey ang kanyang sarili. Gusto niya yatang i-survey ang kanyang sarili. Gusto niya yatang subukin ang kanyang sarili kung nakakuha na ba siya ng maraming tangahanga. Kumbaga yung mga ginawa niya ng mga nakaraang buwan, mga pag-aatake sa iba't ibang politiko, nakakuha na ba siya ng mga tagasunod? Para bang gusto niyang subukin? Alam niyo mga kababayan, ang dami, magmula ho nung 2022, nanalo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente rito sa ating bansa. Magmula noon hanggang ngayon ho, napakarami na hong rally na nangyari, naganap, na kung saan ay puro pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos ang isinisigaw. No? Meron na nga rin mga ginawa dyan, mga EDSA People Power Kuno, mga dyan sa EDSA Shrine na ilang araw, walang nangyari. Meron din mga Friday group, wala rin nangyari. Dami na. Ang napapansin ko, nakikita ko rito mga kababayan, although DDS sila, pero iba't ibang grupo.
Tapos iba't ibang grupo na gustong magpakabayani kung sino ang makakapagpababa kay Pangulong Bongbong at sino ang makakabuo, ang makakapagsimula ng EDSA People Power. At yun ang nakikita ko rito kay Congressman Kiko Barsaga. Parang gusto niyang makakuha ng ganong credit na ako ang gagawa ng EDSA People Power. Ako mananawagan. O, siyempre, pagka dumami yan, at talagang umabot ng milyon, at halimbawa lang, napababa si Pangulong Bongbong, siyempre, credit nga sa kanya yan. Para bang utang na loob ng mga DD shit. Especially ng pamilya Duterte sa kanya yan. Kaya nga itong pagpababa kay gustong magpababain si Pangulong Bongbong bilang presidente. Maraming may gustong gumawa nito. Kumbaga sila ang magiging bayani sa mata ng mga Duterte. Pero wala akong nagtagumpay. O ngayon mga kababayan, ito si Congressman Kiko Barsaga, mukhang gusto niyang subukin ang kanyang sarili kung meron na siya mga tagasunod sa mga ginawa niyang kalokohan mga nakaraan sa ginagawa niyang pag-atake sa iba't ibang mga politiko. Nananawagan itong si Congressman Kiko Barsaga na magtipon-tipon, magtipon-tipon sila mismo sa harap ng gate ng Forbes Park dyan sa may Buendia, Makati. Marami kasing gate ito pero ang pinaka-main gate na ito yung nakaharap sa highway, sa EDSA. Sa ilalim ng MRT Buendia. Nananawagan sila na mag-rally doon at pasukin daw. Ayan ang sabi rito. Bukas ng gabi, papasukin natin ang Forbes Park. Aba? Ito ang balita. October 11, 2025. Bukas ng gabi, papasukin natin ang Forbes Park. Representative Kiko Barsaga. Ayan. Ang Forbes Park mga kababayan, isa yan sa mga pinakakilalang subdivision. Subdivision or village dito sa Pilipinas. Ang mga nakatira dyan ay talagang mga kilalang tao talaga. Talagang hindi basta kilala. Or may mga talagang grabe ang yaman. Diyan nakatira sila Manny Pacquiao. Naisip pa ngayon dati si Manny Pacquiao, parang wala raw siyang karapatang bumili dyan ng lote. Bahay dahil hindi siya totoong mayaman. Dati lang siyang mahirap. Ganong katindi ang Forbes. Marami mga kilalang bilyonaryo nakatira dyan. Yan talaga ang subdivision or village ng talagang mayayaman tao. Meron ang alam ko, meron bahay dyan si Congressman, dating Speaker Martin Romualdez. At iba't ibang politiko. At iba't ibang mga taga-House of Representatives. Basahin natin to. Barsaga, tomorrow night, we enter Forbes Park. Aba? Matindi ito. Yan ang matapang na sigaw ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa kanyang Facebook page. Matapos ibahagi ang mga detalye tungkol sa nakatakdang anti-Marcos protest sa Forbes Park, Buendia Gate bukas, October 12, 2025, alas 10 ng gabi. Ang nakakapagtaka nito, bakit alas 10 ng gabi? Ang rally. Alarming na yan Kung may permit, may permit kaya ito kasi siyempre pag may permit ilalagay mo kung anong irarally nyo. Tapos ilalagay doon kung wala kayong susunugin na kung anong mga gamit. Mga gulong, wala. Siyempre nakalagay din dyan oras. Imposibleng pirmahan ng munisipyo ng Makati ang rally, papayag ang
Makati na may mag-rally dyan sa kanilang lugar ng alas 10 ng gabi. Kasi ang rally umaga hanggang hapon eh. Ito kakaiba, alas 10 ng gabi. Ewan natin ha. Sa kanyang viral video post na nawagan si Barsaga sa sambayanang Pilipino na tumindig at muling lumaban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan ng anyay patuloy na bumabalot sa administrasyong Pangulong Marcos Jr. Oh, nananawagan ka. Meron ka nananawagan sa dilaw, sa kakamping, pula, loyalista. Kaya nga ho, hindi magtagumpay ang mga pinaplano ho nilang rally sa people power. Hindi ho sila makakuha ng malaking volume ng tao. Kasi nga, dilaw, kakamping, pula, loyalista, ayaw kay BP Sara. At kontento kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung mayroong mang hindi kontento, ayaw pa rin nilang pababain si Pangulong Bongbong. Dahil pag si PBBM bumaba, ang papalit lang, si BP Inday Sara Duterte. Kaya nga hindi sila makakuha ng malaking volume ng tao. So, puro DD shit lang. Alam niyo naman, pagka DD shit lang, hindi ho enough yung kanilang bilang volume para makakuha ng malaking populasyon para magtagumpay ang isang EDSA People Power. At ang EDSA People Power, mga kababayan, hindi ho pinaplano yan. Yung kay Ferdinand Marcos Sr., hindi ho pinlano yan. Wala hong kulay yan, iba-iba. Luzon, Visayas, Mindanao. Kay ERAP, wala rin pinlano yan. Wala pa ang social media nun. Text nga lang. Nagpunta na yung tao. Walang plano. Ito hakot. Puro panawagan. So, ibig sabihin, hindi ho talaga pulso ng taong bayan ito. Pulso lang nila. Ibig sabihin, meaning, ay sariling interes. At uuwi sila after nito, ganun pa rin ho ang mga Pilipino. So, wala ito. Pero tingnan natin, magkakasubukan. Kung, sabi ko nga sa inyo to si Barsaga, akala niya siguro, porkit tumira na siya ng iba't ibang politiko, porkit napapansin siya ng mga kabataan, akala niya siguro, sineserve niya, susubukan niya, kung kaya niya na makahakot ng maraming tao. At, syempre, magiging credit sa kanya yan, kung sakaling magtagumpay siya. Pero hindi ho mangyayari yan. Ha? Ayan yun. At ito, mga kababayan, anti-Marcos din daw ito. Hindi lang basta anti-corruption. At huwag mong kalimutan kasi sabi rito, mga kababayan, sa kanyang viral post video, nanawagin si Barsaga sa sambayan ng Pilipino na tumindig at muling lumaban sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan na anyay patuloy na bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Huwag mong kakalimutan, Barsaga, kayo mga DD shit. Si Pangulong Bongbong lang ang presidente na kung saan nagpaimbestiga ng malawakang pag-iimbestiga sa malawakang korupsyon, especially dyan ho sa flood control. Kahit makaka-apekto sa kanyang administrasyon. Hindi katulad ni Digong, nung panahon niya, nag-expose sa kanyang press con, na kesyo raw yung DPWH, may corruption dyan, mga ghost project, substandard na project, proyekto. After nun, wala ho siyang ginawang pag-iimbestiga. Wala siyang inutos sa Senate, wala rin siyang inutos sa Congress. Nagkwento lang siya, ganun lang. Ang mahirap nun, baka umani pa siya, no? Umani pa siya ng papuri. Pero walang nangyari. Walang pwedeng umani ng papuri ngayon, hindi si Pangulong Bongbong. Kung ano yung sinabi niya sa lasona niya, nangyari. Sinundan niya ng pagbubunyag ng mga 15 contractors. At ngayon, kita nyo naman, nagkaroon ng investigation sa Senate, nagkaroon ng investigation sa House of Representative, at bumuo pa siya ng grupo ng ICI. At huwag mong kakalimutan, Mr. Congressman Kiko Barsaga, na sabi ng mag-asawang Diskaya, nagsimula sila makatanggap, maka-engage ng mga proyekto 2016. Kasabay ng pagpwesto ni Mark Villar na inappoint naman ni Digong. At si Alcantara, yung district engineer ng Bulacan, at yung undersecretary ng DPWH na nasasangkot din.
dating undersecretary ng DPWH, si Bernardo, ang nag-appoint din sa kanya sa DPWH, si Mark Villar din. Kaya nga sabi ko ngayon ko lang napagtanto, habang nagkakaroon pala ng war on drugs, extrajudicial killing, sa mga inosenteng tao, sa mga kabataan, ito naman Diskaya ay nagpapayaman ho sa panahon ho ni Duterte. Okay, maraming salamat po. Kita-kits tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye.